Etong Senado na nga lang po ang natitirang hindi po purely na Marcos. At yung Supreme Court po, mga Lodi, duda ko ginigipit na rin po nila. Biruin nyo ang ombudsman ang magkakaso sa mga tiwaling sangay ng gobyerno o mga politiko. Pero hawak din po nila. Ano pa po ang aasahan natin sa administrasyon ni Marcos Jr.? Di ba wala na po? Pag lumipat na po o naging 13 na po, ito pong Gatchalian Block, wala na pong pag-asa ang ating bansa kung hindi ang pagkilos na lang po ng mamamayang Pilipino para matapos po itong kalokohang ginagawa ng Marcos administration. Sana po hindi pa po hulihan lahat, mga Lodi. Grabe, mga Lodi, no? Usap-usapan ngayon ang paglipat ni Joel Villanueva dun po sa Gatchalian Block. At siya po ang kukumpleto ng 13 para maging formal na po maging Senate President. Ito po si Win Gatchalian. Posible po ba ito? Para sa akin, oo, mga Lodi. Bakit ko nasabi yan, mga Lods? Noong mga nakaraang araw, di ba nagkagulo po ang Senado? Nakita nyo po ba si Joel Villanueva na nagkomento about sa nangyaring kaguluhan dun sa putukan dyan po sa Senado? Di ba wala po? Una na po nating napansin yan, ang pagiging tahimik ni Chis Escudero. At yun na nga po, binulaga tayo ni Chis Escudero at nagkaroon na po sila ng 12. At ito naman po si Joel Villanueva ang sa tingin kong susunod. Bakit? Ito po, papakita ko lang sa inyo. Ito po yung listahan ng mga nakatanggap di umano ng napakalaking budget, mga Lodi. Pansinin nyo mabuti, wala ang kanyang pangalan dyan, di ba? Walang Joel Villanueva. Pero, nandito po sa pinakaibaba ang tatay niya na si Eddie Villanueva. Number 10 po, CBAC Party List. Nakatanggap daw po ng 3.41 billion pesos. Kung ang pagbabasihan natin, yung mga sinasabi niya na wala po talaga siyang natatanggap na kickback, posible pong totoo yun. Pero mga Lodi, kung ang titingnan po natin dito, yung tatay po niya, baka po ito po yung gawing panakot sa kanya. At meron din siyang kasong kakaharapin, di ba? Meron din po sinampang kaso sa kanya at binibintang. At hindi malabong mangyari na tuluyan po siya kapag hindi siya pumaning sa Gatchalian Block. Gaya po ng ginawa po nila kay Senator Jinggoy Estrada. Biruin nyo eto po, nung lumipat si Chis Escudero sa Gatchalian Block, bigla pong pinagyabang ni Chis Escudero ang kanyang mga kaso na naabsuelto na po. Di ba ang lupit? Garapalan po talaga. Siguro naman po, hindi naman kayo bulag, pipi at bingi. Alam po natin kung anong pagmamaniobra nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At dito po, mga Lodi, napapatunayan natin totoo nga po talaga yung sinasabi nitong ibang mga naging witness na meron pong pananakot na ginagawa dito po sa Cayetano Block para po mapilitang lumipat sa Gatchalian Block. At ito na nga po yung nangyayari, di ba? Sinampulan po nila si Senator Jinggoy. Tapos, biglang nagkaroon ng mga kaso si Chis Escudero, Senator Villanueva, yung magkapatid na Villar, at kung sino-sino pa po, mga Lodi. Galing na rin nga po sa bunganga ni Senator Erwin Tulfo, pakinggan nyo mabuti. Kasi sinasabi nga Ombudsman Boying Rimulya, 9 to 10 daw sila. 9 to 10? May maiuwang kaya sa mga senador? 9 to 10. Tama-tama. 10 sila doon sa kabila. Sila lahat? Parang sigurado po ito si Erwin Tulfo. Siya rin po ay nagsabi na ito bang pagpupush ninyo sa online voting para makaboto yung mga makukulong at yung mga nagtatago gaya ni Senator Bato de la Rosa? At biglang nagkaroon ng warrant of arrest sa plunder po si Senator Jinggoy Estrada. Alam na alam po nila ang mangyayari. Hawak po nilang ombudsman, ang kapulisan, halos lahat po hawak nila. Pati itong Senado gusto na nilang hawakan. Etong Senado na nga lang po ang natitirang hindi po purely na Marcos. At yung Supreme Court po, mga Lodi, duda ko ginigipit na rin po nila. Biruin nyo ang ombudsman ang magkakaso sa mga tiwaling sangay ng gobyerno o mga politiko. Pero hawak din po nila. Ano pa po ang aasahan natin sa administrasyon ni Marcos Jr.? Di ba wala na po? Pag lumipat na po o naging 13 na po, ito pong Gatchalian Block, wala na pong pag-asa ang ating bansa kung hindi ang pagkilos na lang po ng mamamayang Pilipino para matapos po itong kalokohang ginagawa ng Marcos administration. Sana po hindi pa po hulihan lahat, mga Lodi. Pero kahit anong mangyari, Duterte pa rin po tayo hanggang dulo.